guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, Aquarius, gusto ko lang kayo bigyan ng explanation about sa 7 chakra, sa third eye. Kasi merong mga nag-inquire sa akin na gusto magpa-open ng third eye. At ako kasi, mas nauna sa akin ang karanasan, kaya kung ano yung naranasan ko, yun ang ginawa kong research. Kasi sa panahon ngayon, maraming mga impormasyon na nagkalat na mali-mali. Okay? Kaya mas maganda na meron kayong experience muna at kayo mismo ang gagawa ng inyong research. Okay? So ako, dahil siyempre Kristiyano tayo mga Pilipino, majority sa atin. And then nakasulat sa Biblia na si Jesucristo namatay sa edad na 33. At ang way ko kasi sa pag-communicate sa aking gabay is angel number. Talaga, sa simula pa lang, angel number. At meron akong sariling, sariling meaning na angel number. Hindi ko siya nire-research dahil sa akin lang yun, sa amin ng aking gabay. At hindi ko tinuturo kahit kanino yan. Yung iba lang, yung pwedeng ituro, yun lang ang tinuturo ko. So ngayon, isa sa nalaman ko dahil si Jesucristo namatay sa age of 33, which is sa science pala meron yan So dito sa ating spinal cord or spinal column meron palang tinatawag na 33 vertebrae na yung isa pa kasi meron 28 days mga bawat na stages na mararanasan mo sa iyong crown chakra, which is long story, pero meron dito sa ating spinal cord, at the same time, meron andyan yung ating 7 chakra, merong tinatawag na Kristos, na merong oil ata, na pumupunta yan up and down, nag-change yan every 28 days dito sa ating spine. Okay? So, marami ang tawag ata dito, Kristos spinal, pero hindi ko masyado gamay ito dahil sa science naman ito hindi naman ako scientist pero meron ako mga experience diyan kaya ni-research ko. Pero ito ang gusto kong ihatid sa inyo at magkaroon kayo ng idea na actually ito na share ko na rin sa iba pang zodiac sign. Maari yung iba sa inyo nakita na to explanation kong ito. Pero ang kailangan talaga hindi lang third eye ang i-activate mo. Okay? Dahil ang kailangan mo dito is kabanalan. So, kailangan mong ma-activate ang 7 chakra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dito. At meron pa 8, 9, 10, 11, 12. At may nakapalibot pa dito sa paligid na yan. Pero ito lang ang pinaka-primary. So ngayon, pag third eye ka lang, tapos sarado ang heart mo, sarado ang throat mo, na andito ka lang, nasa lower chakra ka, karamihan ng mga may third eye na tao, ganyan sila. Mababa ang kanilang vibration frequency. Kaya hindi talaga accurate ang kanilang vision. Bakit? Dahil naka-veil yan. Bakit? Dahil kailangan mong ma-activate ang crown chakra. Dahil ang crown chakra ang iyong kabanalan kasi ito Ito na ang complete bliss. Dito ka makakatanggap ng spiritual download. Kaya pagka-open din ito, dito ka makakapag-Akashic record reading. Ikaw mismo kaya mo yan. Pero kapag mababa ang iyong third eye, yung vibration frequency mo, kahit may third eye ka, hindi ka makakapasok dyan. Dahil iba ang nakakita mong vision. Okay? So, ganun yun. Pag nagkaroon ka na ng kundalini, na-awaken mo na ang crown chakra, na-align mo itong 7, so meaning, na-awaken mo na, spiritual awaken ka na, So, dyan, ma-awaken mo na, magkakaroon ka na ng awareness. Yung iniisip mo, aware ka na. Yung feelings mo, aware ka na. Yung emotion mo, aware ka na. Marami ka ng mga ang tawag dito, actually pagka naging spiritually awakened ka na, na-open mo na yung crown chakra mo, kaya mo nang kumausap sa mga hayop, kaya mo nang kausapin ang mga bato, nararamdaman mo kasi pareho na kayo ng frequency, pwede kang mag-adjust And then, ganun din sa mga hayop, kaya hindi ka nakakain ng baboy, baka, manok, isda. More on sa gulay ka na lang, it's either mapiliin mo maging vegetarian or maging vegan, nasa sa iyo yan. Mostly kasi talaga sa mga spiritually awakened na tao, ayaw nilang bumaba ang kanilang vibration frequency.
Kaya, mini-maintain nila ang pagiging vegetarian. And which is yung taong mga third eye, tingnan mo yung mga pagkain ng mga yan. Hindi pwedeng paminsan-minsan. Gaano kadalas ang paminsan-minsan? Kasi ako siguro ilang years na, more than 8 years na ako hindi kumakain ng karne. Kapag kumain lang ako ng karne, siguro isang hiwa lang, ganun lang, tapos na. Hindi yung talagang, alam mo yung pag kumain ka ng adobo, ng beef steak, wala. Steak, yakiniku, before, dati, no, siguro 10 years, more than 10 years pa, na ganyan, parang Korean yakiniku. Pero ngayon, no na, talagang gulay lang. And then, mag-iiba na talaga ang pagkain mo dito. At ayaw mo rin kasi bumaba ang iyong vibration frequency. Dahil masarap eh. Masarap yung complete bliss. Yung galing sa universe, yung galing sa Panginoon. Kasi dito ka makakakuha ng spiritual download. At mararamdaman mo na free of suffering ka na. Kaya iba yung nararamdaman ng taong may third eye sa kaya sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Iniiba ko talaga ang third eye sa spiritual eye. Kasi iba ang nakakita mo sa spiritual eye. Nasa higher dimension ka na eh. Mataas ang vibration mo. Ganun ang pagkakaiba niyan. Dahil yung karamihan na may third eye na mangkukula, nang gagayuma, nang kukulam, nagpapabalik, kung ano-ano sakit ang gawain yan ng demonyo. Pero pag isa kang spiritually awakened at meron ka ng complete bliss, nakakapag-download ka ng spiritual downloads, marami ka ng tawag dito, kasi alam mo na yung feelings na kapag nanakit ka ng tao, alam mo, merong empath ka eh. Kaya hindi mo nagagawin yan. Okay, Aquarius? Kaya yung iba sa inyo, kung gusto magpa-open ng third eye, tinatanggihan ko. Hindi third eye ang in-open ko, ang tinuturo ko, kundi meditation, which is ang meditation, nakakatulong din yan pagpapakalma sa inyo. At sa pag-meditation nyo, sa kaka-meditate nyo, maa-awaken, maa-activate nyo ang inyong bawat chakra. Okay? At ang Panginoon na ang bahala kung ma-activate nila ang inyong kundalini. So, ganun po yan. Kasi very potent po ang kundalini. Okay? So, sa mga Aquarius na nagtatanong, nag-i-inquire, tas magkano ba? Third eye lang. Ano yan? Parang, inisip kasi ng iba, parang hulugan. Hindi pwedeng hulugan yan. Ano? Natutuwa ako sa mga inquiry nyo eh. Well, anyway, Aquarius, ganun po yan ha. So, Aquarius, move on tayo sa iyong reading. Okay, Aquarius, alamin natin kung ano ang motibo ng person mo, mga ginagawa niya ngayon, anong energy ang meron siya, damdamin niya para sa iyo, at kung kailangan meron tayong i-verify sa baraha, i-verify natin yan ha. Naglalaglagan na. Naglalaglagan na ang mga baraha mo. Naglalaglag. So, ito, meron tayo mga sa kanan. And then, ito. Yan siya na ha. Ay, ang dami. Sobrang dami. Okay. Sandali lang. Sabi ko, kuhanin natin lahat. Grabe. Alam mo, Aquarius, itong person mo, attracted siya sa'yo, ano? Attracted ito sa'yo. From the beginning pa lang. Since nang makilala ka niya, nagustuhan ka niya. Baka ikaw hindi mo siya masyado nagustuhan, hindi mo type yung tabas ng mukha niya, o yung way ng pananalita niya, yung kilos niya, medyo siguro nayabangan ka. Ikaw ha, Aquarius. Pero ikaw, medyo hindi mo siguro siya nagustuhan. Pero siya, type na type ka niya. Attracted siya sa'yo. Ang galing Gusto niya yung mga siguro gusto niya yung way ng pananamit mo, way ng pananalita mo. Marami siyang gusto sa'yo. Yung way na, yung meron kang, tawag dito, mannerism mo, yung ganon. Bawa, nagsasalamin ka, yung tataas mo yung salamin mo ng ganon.
or kung ano yung mannerism na meron ka, Aquarius, kapag eye to eye contact kayo nitong person na 'to, grabe, kinikilig siya, nagba-blush siya sa'yo, kinikilig itong person mo. Malamang yung iba sa inyo 'no, hindi mo napapansin or siguro dahil nga yung iba sa inyo hindi niyo type ano, or baka ikaw ang Aquarius na manhid, yung hindi ka naman, wala doon yung energy mo. Kaya hindi mo nararamdaman or hindi ka yung tipo ng Aquarius na assuming talaga, ano, hindi mo inaano na, "Ay hindi naman ako ano yan." Basta wala ka lang, cool ka lang, gano'n. Pero kung papansin mo siya Aquarius ano, ah, tingin ko, for example lang ha, kasi mahirap, ako na lang mag-aano, mahirap mo intindihin ng barahang ito. Hmm, for example, ano ba 'yan, let's say tumatawa siya sa mga jokes mo. Kahit na yung jokes mo hindi naman masyadong nakakatawa, o kumbaga yung iba tingin pa nga ng iba nonsense. Pero siya ano, tinatawanan niya yung jokes mo. Kasi gusto niya mapansin mo siya. Kaya kahit na konti lang nakakatawa na sinasabi mo, nagre-react siya at, siguro yung iba may pagka-OA pa ano. Yun dahil dun sa gusto niyang kumbaga nakawin yung attention mo, tumingin ka sa kanya. Ano, para tumingin ka na, para mag-react, yung gano'n. Parang, kaya yung reaction niya parang nakakaloka, 'di ba? Na malamang yung iba sa inyo baka napupuna mo na rin, pero may ibang ano yun, may ibang meaning yun. Hindi lang siya parang luka-luka. Talagang nagpapapansin siya sa'yo para mapansin mo siya, ano? Malamang meron siyang mga ginagawang effort na kung ano man yun ano. At, pina-follow ka nito siguro sa social media, kung saang activities, kung naglalaro ka ng soccer, kung anong activities ang meron ka na hindi naman siya stalker na talagang parang nakakatakot na stalker. No, hindi. Because gusto ka niya, um, pero hindi niya mapigilan yung maging stalker. Yung maghabol sa'yo, yung gano'n. Or makakuha man lang ng kahit na kapiranggot na impormasyon, yung parang, "Uy, alam niyo ba yung Facebook niya?" Ganyan, ganyan. So, meron siyang gano'ng parang happy na siya sa gano'n kahit na hindi mo siya mapansin, ano, at, hindi mo na siguro alam, Aquarius, sinusubaybayan ka talaga nito. Kapag nakasalubong mo siya akala mo siguro, coincidence lang 'yun, pero hindi, kalkulado niya 'yun. Andiyan yung calculator, oh. Kalkulado niya 'yun, parang, anong oras dadaan si Aquarius, anong oras sasakay si Aquarius, anong oras na andun si inaano niya 'yun, kina-calculate niya. Para kunwari na 'pag nagtagpo kayo parang coincidence. 'Yun ang kanyang strategy. Okey, Aquarius. At tingin ko naghahanap din siya ng reason para mapalapit sa'yo at naghahanap din siya ng timing para magkaroon kayo ng physical touch or physical contact, especially yung mga babae ganyan ano, may pahampas-hampas pa, 'di ba, ano? Habang tumatawa, habang ano, baka yung basta kabarkada niyo 'to, ano, nag magkasama kayo sa pag-gimik-gimik. So, meron siyang gano'ng klaseng pinapakitang, ang tawag dito, aksyon na siguro yung iba sa inyo na nararamdaman niyo rin, nafi-feel niyo na rin, nage-get niyo na rin. Yung iba naman sa inyo, Aquarius, malamang na, manhid kayo. Or yung iba sa inyo, itong person mo kapag nagkukuwento ka, super seryoso siya o makinig ano, akala mo ano, para siyang, talagang listener mo siya, good listener. Sinasabi na feel niya yung, compassion mo, yung pakikiramay mo. So, itong person mo hindi siguro napapansin na yung kasi iba yung nararamdaman niya sa'yo, eh. Parang gusto ka niyang kilalanin ng husto, ng malalim na kung sino ka ba, na yung aabot talaga sa kikilalanin ka yung tawag dito, pati yung personal life mo, ilan kayong magkakapatid, yung mga magulang mo, yung gano'n ba, lahat ng kailangan niyang gusto niyang malaman, gusto niyang itanong sa'yo or sa iba. Para magkaroon siya ng impormasyon at makilala ka niya ng lubos-lubusan kasi nga interesado itong taong ito sa'yo.
At saka alam mo Aquarius, tingin ko dito sa person, kukuha lang ako ng barahan natin, At saka, kung ano man ang nararamdaman ko mo, kung malungkot ka, galit ka, kung anong feelings ang meron ka, alam mo, nagre-reflect din sa taong ito. Kumbaga, nararamdaman niya rin yung ano mo at saka gusto niyang kumampi sa'yo. Gusto kanyang kampihan. Yun, ganun. Meron ganun siyang pag-uugali. Yung iba sa inyo, tingin ko, ito person na to, kino-compliment ka. Kung ano-anong pinupuri sa'yo. Minsan, obvious naman na walang kwenta yung papuri, pero yun ang pamamaraan niya. Yun ang kanyang strategy para mapansin mo siya. Hindi mo ba ito napapansin? Ha? Aquarius, wala ka ba napapansin sa ganitong sa tabi-tabi dyan? And Aquarius, teka lang. May lumabas na eh. Clarity of belief, sacral chakra, and the nurture, giving and receiving. 1, 2, 3. Angel number 1, 2, 3. So, alam mo, gusto ka nito maging karelasyon eh. Kaya gumagawa siya ng sari-saring strategy, sari-saring pamamaraan, step by step ang ginagawa ng taong ito para lang makilala ka, mapansin mo siya, or baka kung iba sa inyo, kung magkarelasyon na kayo, mas lalong mahulog yung loob mo sa kanya. Kaya marami siyang strategy na ginagawa. At saka, Aquarius, may time na ginagaya ka ng person mo. Yung mga expression mo, mga dala mo sigurong gamit, parang sobrang ina-admire ka ng taong ito. Ina-admire ka nito. Mahal ka niya. At saka dito, giving and receiving, dito nag-o-offer. So, nung una, parang siya lang ang nag-o-offer, nag-give sa'yo. Pero dito, kumbaga, nag-aano na rin siya, nag-expect na rin na yung binibigay niya, naway masuklian. Yun ang gusto ng person na to. Ano? Yun pala. Kasi, mahal ka niya. Tsaka, siguro, marami kong nakakita dito na, sa sobrang pag-a-admire nito sa'yo, ginagaya niya yung speech mo, pananalita, kapag nasa tabi ka niya. Ang totoo niyan, kabado siya eh. Kabado siya. Hawak niya yung dibdib niya, kinakabdug-dug-dug. Kinakabahan yung niya. Pero, gusto niya magbunga yung lahat ng effort na ginagawa niya, lumago ang inyong pagsasamahan, mukhang ang dami-daming ginagawang effort niya para maging kapansin-pansin siya, maging good looking, yung dating niya sa'yo. Baka yung iba sa inyo, tumutulong pa to sa bahay para lang ang tawag dito, sumipsip sa parents mo. Tapos may time din siya na nang-iinis din siguro ito sa'yo. Nang-iinis. Kasi ito, sacral chakra is lower part. So malamang na meron siya negativity side na paminsan-minsan inaasar ka, binubuli ka, pero ganun lang yun. Way siya ng pagmamahal niya, ng affection niya sa'yo. Hindi naman siya talagang binubuli ka or inaano ka. Kaya tanggapin mo yung ganong klaseng pag-uugali niya. At saka, nagiging protective din siya, just like natatawid ka sa kalsada. Instead na bandang sa kalye ka, ilalagay ka niya sa bandang gilid. So, pinaparamdam niya sa'yo yung pagkikare niya. Parang, alam mo, Aquarius, kaya kong ibuwis yung buhay ko sa'yo eh. Parang ganun. Kaya, napakaganda ng kung manliligaw mo to, kung siguro karelasyon mo na, marami siyang gusto niyong mapag-usapan, kung anong klaseng topics. Kasi hinahanap niya yung qualities na gusto mo. Anong klaseng estado ng relasyon ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo sa future? Ano ba ang gusto mo sa isang karelasyon? Marami siyang gustong malaman. Kaya gusto niya mag-share ng sari-sari. Share ka ng favorite things mo, mag-share siya ng favorite things niya.
Okay. So, yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Ngayon, ano ba ang susunod na alamin natin kung compatible kayo nitong taong 'to, ano? Ano ang motibo ng person na 'to? Ano ang kanyang kung compatible ba silang dalawa? Ano ba? Motibo niya. Nararamdaman ng person na 'to sa ano at si Aquarius din. Oh. Ano ang energy nilang dalawa na magtutugma ba? Ano ba sila dalawa? Compatible ba silang dalawa dito? Oh, okay. Diyan. Impasse, reflect and redirect your energy. And then, stepping into power, you are strong beyond measure. And then, view from above, get the big picture. Discovering truth, you stand in the light of truth. And then, voyage of the heart, love flows through you and to you. Surrendering to the journey, release control. Yes, compatible kayong dalawa. Maganda, compatible kayo nitong person na to. Nakakita ko na magkakaroon kayo ng stable na relationship ng taong ito, ano. Kumbaga, kung dati na kayong, let's say, dati na kayo nagkahiwalay, ano, nag-break up, magkakaroon kayo ng new beginnings. Kung dati as a friend lang, nakakita ko rin na ngayon, hindi lang siya basta friend, ano. Mas makikilala nyo pa ng husto yung bawat isa. And then this time, nakakita ko ang loyalty. Loyal, lasting, practical. Ano pa ba? Ano pa ba nakakita natin dito? Kasi stepping into the power na eh. So, masasabi ko na magkakaroon kayo ng matatag na samahan, mapagbigay, at meron kayong maaasahang kalidad, ano, sa bawat isa, sa bawat samahan nyo na magkakaroon kayo ngayon. At yung isa aakuin ng isa yung kaya niyang akuin, yung isa rin aakuin niya yung kaya niyang akuin. So maganda. Kaya masasabi kong compatible talaga kayo. Hindi ko masasabing 100% pero meron kayong compatibility. Maaring siya ang hinahanap mo as a marriage material. Ano? Kasi dito, tinan mo naman yung mata nito, kumikinang na eh. So parang siya yung apple of the eye mo eh. Or ikaw ang apple of the eye niya. Kaya para sa person na to, ikaw ang kanyang marriage material na tao. Alam mo itong person mo, para sa kanya, nakakaramdam siya ng stability and security kapag kasama ka niya. At isa pa, kapag kasama ka niya, nakakaramdam din siya ng parang nagkakaroon siya ng self-confidence. Alam mo yon. Kaya parang lumalakas ang loob niya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na makipagsapalaran, ano? Kasi nagtitiwala siya na may magandang kalalabasan ng inyong samahan, ang pakikipagrelasyon niya sa iyo. Or kapag ikaw ang karelasyon niya, parang ay okay to kaysa sa dati kong karelasyon. Or mas magiging okay kami ngayon kaysa sa dati. At saka tingin ko naman hindi kayo magiging pabigat sa isa't isa. Kasi pareho kayong independent. Okay lang kayo kahit na for the meantime hindi kayo magkita. Ano? Parang kasi may trabaho. Kasi meron akong business trip. Ganun. Okay lang. Sige. Punta ka doon. Ako rin may trabaho ako doon. So, kahit papano, kahit na meron kayong ilang araw, ilang linggo kayo hindi magkita or siguro ilang buwan, parang para sa person mo, it's okay. Kasi nakakaramdam siya ng kapanatagan ng loob kapag ikaw ang kanyang karelasyon. Parang meron trust, ano? Nagtitiwala kasi. Kaya, ganun ang lumabas sa barahan natin. At saka tingin ko naman, hindi kayo magiging pabigat sa isa't isa talaga. Kasi, pera din, ano?
Meron din connection ito sa pera. Hindi ka naman umaasa sa kanya at hindi rin siya umaasa sa iyo. May kanya-kanya siguro kayong kita. Ano, maliban pa sa pagiging independent niyo sa ibang bagay, financially independent din siguro kayo. At nakikita ng person mo na ikaw, practical, at meron kang expectation sa inyong samahan na pareho ng expectation niya. Kaya dito parehong nagtatagpo kayo dito eh. Parehong way ang tingin nito dito. Tapos eto rin. So, parang meet me halfway. Ang galing ng card niya, no? At saka, ang motibo ng taong ito talaga sa'yo, no? Magkaroon kayo ng magandang samahan. Long term. Kung dati, short term, ngayon, this time, long term. Kung hindi naman kayo dati, bago lang kayo magiging magkarelasyon, ganun din. Kasi nga, para sa kanya, marriage material ka. Hindi ka lang para girlfriend ng pang short term na girlfriend, hindi. Or bilang isang girlfriend, hindi rin. Long term talaga. At nakakita ko sa kanya, para sa kanya, nakakita niya yung future niya sa'yo. So, napakaganda nyo, di ba? Kasi, bibihira lang yung ganun tao eh. Yung makikita yung future niya na kasama ka. Alam mo yun? Kaya nakakaramdam siya ng pagiging permanenteng kasiyahan. Hindi temporary, permanenteng kasiyahan. At yun din ang hangad niya sa susunod pang yugto ng inyong pagsasama. Kaya pala surrendering the journey, voyage to heart, discovery. So, na-discover niya yun sa sarili niya. At handa siyang mag-effort para lang sa long-term, long relationship niyo, para sa future niyo. At nakakaramdam siya ng satisfaction kapag nag-iisip siya ng ganyan. At kapag kasama ka niya. Nasa gilid na ng isipan ng taong ito yung mga hamon na darating sa inyo sa future, pero okay lang sa kanya. Para sa kanya, part na ng yan, walang shortcut, part na ng buhay yan. At kung kayong dalawa pagsasamahin niyo yung inyong lakas, iniisip ng person na ito, ma-overcome natin yan. Anong mga hamon lang meron tayo, malalampasan natin yan. So, meron siyang ganong klaseng mindset. Tsaka alam mo, no, tingin ko dito sa person mo, mukha lang tayo ng iba. Ano pang barahan? Pag-iingatan nito, yung mga taong pinapahalagahan mo sa buhay. Diba, may lolo ka, may lola, tiyuhin, kung ano man sino may pag-iingatan niya. Kung ano ang mga taong importante para sa'yo, importante rin para sa kanya, pahahalagahan niya yun. Yan, ganito ang niya. Ganito ang pag-uugali ng taong ito, Aquarius. Kaya pag naging kayo na ng person na to in your future, no, magkakaroon kayo ng financial stability dahil malamang pareho kayong masipag. Kaya dito ko nakakita ang financial stability. Ang sinasabi ko yung future nyo na mayroon kayong posibilidad. Kasi dito, surrendering to the journey. Kaya, pag naging kayo in the near future, magkakaroon talaga kayo ng financial stability at kung hindi nyo aalisin na ang respeto sa bawat isa, which is very, very important yan sa dalawang tao or sa magkarelasyon at kailangan din kasi dyan yung mga pamilya nyo, no? So, pag hindi nyo inalis yung respeto niya sa bawat isa, unang-una na yan, sa mga taong mahal nyo sa buhay, magkakaroon kayo ng relationship milestone. Kasi journey, milestone yan, relationship milestone. Maaring matagal pang panahon ang kailangan lumipas para ang tawag dito, matamo nyo yan. Pero nakikita ko ang pagdiriwang ng mga milestone ng inyong relasyon na magbibigay daan sa inyo ng parangal. May mga hadlang na malalampasan nyo, at ang pagmamahal na meron kayo, yan ang magbubuklod kasi sa inyo. At hindi pa ito ang ending ng inyong samahan. Pero sa nakikita ko, magkakaroon kayo ng ganitong klaseng love story. Yun naman, kung mapapanatili nyo ang magagandang puso nyo, pagre-respeto, paggalang sa mga taong importante sa inyo, sa bawat isa sa inyo,
Pero yan ang nakikita ko. Pero compatible kayo ng person na to. Kasi every time na, hindi ba every time, kada hahaba ang inyong samahan dito, Aquarius, nakikita ko na habang tatagal ang inyong pagsasama, doon mas lalo kayo maraming madidiscover sa bawat isa. Yung ugali niya, yung ugali mo. And then, doon kayo magkakaroon ng sari-saring pananaw at pipilitin yung intindihin ng isa't isa. Kaya dito, giving and receiving. Nung una, siguro, nung in person mo lang ang nag-give or ikaw lang ang nag-give. Or siya ang nagpapapansin lang, siya lang ang una nagkagusto sa'yo. Ikaw wala. Pero this time, pagka naging magkarelasyon na kayo, ito na ang mangyayari sa inyo, giving and receiving. Kaya nakakita ko dito sa inyo yung relationship milestone nyo. Medyo matagal pa. Baka reward na, baka siguro pagtandaan nyo. Parang ito na ang pinaka mo masasabi kong forever mo to Tsaka, ang mensahe ng baraha sa'yo dito, kasaganaan, pagmamahal, at swerte bilang asawa. Kaya nga, swerte siya kasi nakilala ka niya. Kasi para sa kanya, ikaw ang marriage material niya. So, maaaring ikaw, Aquarius, sa simula, wala ka pa masyadong feeling sa kanya. Pero itong person na to, kapag nagustuhan mo siya, doon mo lang malalaman talaga yung pinaka-ugali niya, kung gaano siya ang tawag dito, ka-loyal, kung gaano siya meron siyang determinasyon, meron siyang prinsipyo sa buhay, kung gaano siya mapagbigay, mapagparaya. Doon mo malalaman yung negative and positive na pag-uugali. Ang dami ko nakuha. Positive and negative na pag-uugali niya. Ayan, dami ko pala nakuha dito. Healer of Ages, angel number 55. And then, angel number 3, the garden and the gate. 303, blossoming abundance. And then, broken heart, the thinking woman. And then, 53, magician and the mirror. Blossoming abundance. Yes, eto sinasabi, kahit nasabihin mo merong broken heart dito sa baraha natin, Okay. So, dito sa baraha, sinasabi na, yes, meron kasi syempre kayong kanya-kanyang emosyonal na, meron kayong kanya-kanyang damdamin, Pero, ang mensahe sa'yo ng baraha, kasaganaan, pagmamahal at swerte bilang mag-asawa or bilang magkarelasyon. Nagmumula yan sa inyong emosyonal na damdamin, nagmumula yan sa inyong sa pinaka nararamdaman nyo. Okay? At dahil meron din blossoming abundance, meron, syempre, pag yung stable ang inyong pananalapi, maganda rin ang inyong samahan, di ba? Mag-iiba rin ang inyong material na pananaw. Kayong dalawa. Magiging nasa isang matatag kayong posisyon, Kaya dito, parehong, tinan mo yung itsura nito. Kumbaga, dalawa yung dala Ayan, So, pareho. May pagmamahal, may pera. May pagmamahal, may pera. So, ito ang sinasabi sa inyo ng baraha. Malamang na mayroon or magkakaroon kayo ng matibay na pundasyon. Pundasyon sa pamilya. Kung gagawa kayo ng pamilya or kung kayong dalawa lang, yung mga pamilya-pamilya nyo, magiging okay din ang samahan. At makakabuti rin na unahin nyo na family first or yung inyong relation first, kayong dalawa, bago yung family mo, family niya, friends mo, friends niya, relatives, mga ganon, or yung mga bisyo nyo. At tingin ko naman, isa yan sa magiging hamon nyo. Kaya nga meron ditong duguan na puso, Pero syempre, hindi hindi patag ang inyong magiging samahan din, Kaya, ito ang pahiwatig sa iyo ng baraha na unahin niyo muna ang bawat isa. Ikaw, unahin mo siya, unahin ka niya. Okay? At kung meron mang hamon, dahil
parte na yan ng buhay ninyo. At alam din ng person mo yan, na dahil ang buhay natin ay hindi naman patag, baku-baku yan, ano? Kaya nga dito, naman, baku-baku, gewang-gewang. At nasa sa inyo yan kung paano nyo tatahakin yung hiwang karsada na yan, yung may sugat na yan, ano? Kaya kailangan nyo magtulungan, ano? Tatahakin nyo yung lubak-lubak na daan, taas baba, ups and down. Kaya isa sa keyword nyo ang pagtutulungan. At tingin ko, yung iba sa inyo, may kanya-kanya kayong career talaga, ano? Meron kayong kanya-kanya trabaho, baka siguro meron kayong sari-saring kitang pera. Kaya merong abundance dito. Kaya financially stable kayo. Both, meron eh. Pareho sa dalawang kamay. Kasi meron tao na, ano masasabi ko na, kasi meron tao na, for example lang babae, ano, merong babae na, ba't ako magtatrabaho, babae ako, dapat siya ang lalaki, siya ang magdala ng pera sa bahay. Pero, meron din namang babae na, hindi ako mananahimik sa bahay. Meron na, kumbaga pinagtapos ako ng magulang ko sa ganitong klaseng, just like nurse. Pinag-aral ako, nag-graduate ako ng nurse, or meron akong diploma, meron akong ganito. So, tingin ko, yung iba sa inyo, hindi kayo yung ganong klaseng tipo ng tao. Parang talagang, parang, yung person mo magtatrabaho, o ako rin magtatrabaho. Hindi dahil sa lalaki ka, ikaw lang magtatrabaho. So, meron kang ganyang klaseng mindset siguro. Ano. At tingin ko, magkakasundo rin naman kayo. Kaya mapapasa kamay nyo ang pareho. Yung pera at yung love life nyo. Kaya di ba maganda? Pero kung ang mindset mo, Aquarius, magtulungan kayo no, sa hirap at ginhawa, talagang ganun talaga, magiging straight ka talaga, ano, at sa kabila ng mga hamon na darating sa inyo kasi init, lamig, ano. So meaning, tas meron pa tayo ditong broken heart, di ba? So sa kabila ng hamon, pagsubok na matatamo nyo, ano, darating sa inyo ngayon, tingin ko naman malalampasan nyo yan. At ang pinakamotibo ng person mo, seryoso siya sa'yo. Nabulol. Seryoso siya sa'yo. Kaya hindi kanya paglalaruan, hindi kanya sasaktan, hindi kanya babastusin, pati na ang family mo, mga relatives mo, friends mo, coworker mo, kung sino man yung mga extended family mo, kasi para sa kanya, importante ka. So, ayaw kanya mawala. Kaya kung sino yung importante sa'yo, mahalagang tao sa'yo, pahahalagahan din niya. Which is maganda, di ba? Karespe-respeto, yung pag-uugali niya, di ba? So, kailangan suklian mo rin yung ganyang klaseng pag-uugali niya. No? At gusto niya rin, ganun ka rin sa kanya. Kahit na, bawa, single parent, single mother, yung ganun ba? May anak sa una, or merong naanakan, kung ano man yan, still, kumbaga, merong past, di ba? Merong past na pagkakamali na gusto niya, kung ikaw nagkamali, aakuin niya yun. Kung siya naman na nagkamali, akuin mo. Yung ganon, give and take. Kaya nga dito giving and receiving. Then, eto, di ba? Parehong nasa kamay niyo. Kung gusto niyo maging, alam mo, ang mga tao naman, hindi naman tayo perfecto. Kahit nasabihin mo maging chosen one ka, hindi ka pa rin perfecto at hindi ka pinili ng Panginoon dahil perfecto ka. Kasi siya na ang maggagawa sa'yo ng pagiging perfecto. Kaya okay lang kahit na chosen one ka, bulol ka. Okay lang yun. Dahil hindi, ang tao nagja-judge sa'yo, pero ang Panginoon, hindi ka ginajudge dahil bulol ka, dahil pangit ka, dahil bobo ka. Ginajudge ka ng Panginoon sa loob ng puso mo. Kaya dapat ganun ka rin, Aquarius. Pati yung person mo, ganun din. Para magtagal ang inyong samahan. Huwag mo siyang i-judge sa outlook niya, sa kung ano man ang kung saan mo siya ginajudge. Ikaw lang nakakaalam yan. Pero napakaganda ng motibo nitong person na to sa'yo at ganun pala siya. So, kilatisin mo na lang, Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha din, ikaw na lang mag-validate, At Aquarius nga pala, doon sa magre-request, kung gusto mo ng 3 question, pwede yon. Pero kailangan yung 3 question na ino-offer ko sa akin serbisyo, kailangan meron ka dyang specific question. Okay? And kung gusto mo naman na walang specific, pwede mo namang tanungin na anong parating sa akin next month, February, ganon.
So, ako na ang bahala do'n. Ang gagawin natin, aalamin natin yung love life mo, career mo, and then yung iyong money. Okay? And then, kung gusto mo naman ng video call, pwede rin. Huwag to sawa ang question mo dyan. And kasama na sa video call, ang energy healing. Kasama na yon para maging ma-refresh yung iyong energy, magkaroon ka ng positive mindset. Ibibigay ko sa'yo ang aking enerhiya. Okay? I-cleanse ko yung energy mo. Okay? So, Aquarius, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye!